So magbigay po tayo ng reaksyon dito kay Congressman Leandro Leviste, okay? Siya ay nasa news ngayon. Napakaingay nung kanyang pangalan at marami din yung pumupuri sa kanya doon sa kanyang ginawa. O kasi isipin mo nga naman sa 300 plus na sitting congressman na meron tayo ngayon, o siya ang una. Diba? Ito pang bago, ito pang bata. Siya yung una na nagpangalan sa isang congressman din, o in this case dating congressman na involved sa flood control issue at kumikbak daw, kumita daw ng 5 to 10% doon sa mga projects sa kanilang distrito. Kaya of course tinuro niya si dating congressman Eric Buhain na tinalo niya nung nakaraang eleksyon. Of course si Kong Eric, he has the right para ipagtanggol yung kanyang sarili. So hintayin natin kung ano yung kanyang magiging statement tungkol sa mga paratang sa kanya nitong si Leandro at nung district engineer. Okay? Pero ayan, para sa akin mag-react tayo. Of course, from a strategic standpoint, very good. Okay? Napakaganda ng pasok nitong si Congressman Leandro sa kanyang pagiging congressman o pagpasok niya sa politika. Kung ako yung nag-a-advise sa isang bagong congressman, this is the way to go. Okay? Parang ginagawa, for example, si Congressman Eli ng Kamanggagawa Party List. Bagong pasok ka pa lang, kakaupo mo pa lang, dapat ay gumagawa ka na ng ingay for the right reasons. Okay? Dapat nagpapakitang gilas ka na, hindi yung dadaan yung 3 taon ni hindi alam ng tao ano bang ginawa mo bilang congressman. So itong kay Leandro, ang ganda nung kanyang entrada. Nakita niya yung opportunity dahil yan yung direksyon ng Pangulo. So ang ginawa niya, syempre tinanggihan niya yung mga lagay, yung mga alok. O tapos, syempre, ang bonus pa yun sa kanya, meron siyang bala doon sa kalaban niya sa politika diyan sa District 1 sa Batangas. So ang ganda nung buong latag nitong si Congressman Leandro Leviste. And it takes a lot of courage din, di ba? Hindi madali para akusahan yung iyong katunggali, di ba? At o someone na nasa Congress na gano'n, kasi yung kanyang mga ni-reveal ay kumbaga it aligns doon sa mga revelations nila Senator Ping, nila Mayor Magalong. Pasok di ba? Kasi ang sinasabi nila merong parking fee, kumikita yung mga congressman doon sa distrito, at itong si Leandro, sinabi niya, yun yung sabi ng DE, totoo yung sinasabi nila, at yung dating congressman namin ang tumanggap. So kumbaga ay pasok it gives more credibility doon sa mga statements ni Magalong at ni Lacson. Ang tanong ngayon, ang topic ko din naman dito sa vlog natin, ito bang si Congressman Leviste, could he be another Vico Soto in the making? Kasi as someone who supports and follows Mayor Vico for the last 6 years, ang gusto natin ay dumami, di ba? Maganda sa Pasig, okay dito, pero hindi naman pwedeng sa Pasig lang maganda. 'Di ba? Sa Pasig lang hindi corrupt. Tapos the rest of the country, 'di ba? Maraming mga lugar sa bansa na mga corrupt din, 'di ba? So maganda, maraming mga government officials, parang si Vico Soto, parang si Yorme Isko, parang itong si Magalong. So yun ang gusto natin. So itong si Leviste kaya, could he be possibly follow in the footsteps of Vico Soto? Syempre, kailangan ko ding i-discuss yung mga negatives na I'm sure lalabas din habang nagiging prominente yung pangalan nitong si Leandro, habang gumagawa siya ng kalaban, lalabas yung mga negatibo na pwedeng ibato sa kanya. Of course, yung tatay niya, dating governor ng Batangas, yung nanay niya is sitting senator ngayon, Senator Loren Legarda, at merong mga pwedeng ibato sa kanya na yung kanyang mga negosyo ay maaring nakinabang sa posisyon ng kanyang nanay. Okay? So may mga ganong mga issue na pwedeng ibato dito kay Leandro. Of course, he will have to face that as he goes along sa kanyang political career. And kasi itong si Leandro, bilyonaryo yan. Di ba? Ang laki ng nabenta yung kanyang kumpanya for someone na ganong kabata. Di ba? So sasabi nila, baka nagawa niya yon dahil sa impluwensya
nung kanyang nanay na si Senator Loren Legarda. So, yun yung mga posibleng negative na ibato. Pero sa akin, this is a good start. Okay? Kailangan natin ng mga mas maraming mga Ping Lacson. Diba? Si Senator Ping, of course, syempre, nagkakaedad din si Senator Ping, di ba? Dapat yung next generation, meron tayong mga parang Ping Lacson na naggalit sa korupsyon, natatanggi sa mga kickback, tatanggi sa mga pork barrel, tatanggi sa mga SOP. So, hopefully, itong si Congressman Leandro stays the course. Okay? Maging transparent sa kanyang mga galaw. And yung mga congressman naman, yun naman ang posibleng pinagkakitaan yung mga ganyang mga SOP na yan. Merong rumors din kasi na itong si Leandro might run for Batangas governor in the future, o kaya baka sa next election, baka doon siya tumakbo. So, mas doon natin makikita kung anong klaseng executive leader itong si Leandro. Will he follow in the footsteps of Mayor Vico Soto na transparent lahat, transparent ang bidding, transparent yung lahat ng procurement process, walang palakasan, walang palakasan sa pagbibigay ng mga tulong sa tao. Tapos yung walang mga SOP, 'di ba? Yung mga SOP sa mga iba't ibang pwedeng pagkakitaan ng isang gobernador o isang local executive. Yun ang magandang test sa kanya. Hopefully, he follows yung ganung course. Of course, ang advantage nitong si Leandro, bilyonaryo na siya. 'Di ba? Kung hindi ka naman ganung kasakim sa pera, 'di ba? Makontento ka na sa bilyon na meron ka, ilagay mo sa bangko 'yan, interest niyan, 'di ba? Sobra-sobra na sa makukuha mo. Baka hopefully ay hindi na siya maghangad ng at least hindi na niya paghangaran na kumita sa gobyerno. Yun ang ating wish o yun yung ating hiling. Sa ngayon hindi natin masabi, 'di ba? Ngayon lang siya lumutang, ngayon lang natin siya narinig outside of the business world. Pero I hope he sees yung nangyayari ngayon kay Mayor Vico Soto. Yung aking huling video, mag-800,000 views na yata. Yung pagmamahal at yung talagang suporta ng milyong-milyong Pilipino kay Mayor Vico. Tama yung sinabi ni Mayor Vico Siyempre, he fights corruption, he is for transparency, he is for freedom of information, FOI. Importante yung authenticity Yun ang kailangan nating makita dito kay Leandro, kay Congressman Leandro. Kung gaano siya ka-authentic bilang politiko. And of course, yung kanyang nanay is sitting senator, 'di ba, nakaupo. Will he serve the public kahit na kumbaga or baka maging kumbaga kainin din siya ng sistema. He will do things para pumabor sa kanilang mga negosyo. He will do things para, 'di ba? So, yun ang malaking question mark Pero yun nga, at least magandang simula. Sinimulan niya yung kanyang branding as fighting corruption, as hindi tumatanggap ng kickback, walang SOP, walang ano. Sana dumami pa yung mga ganyan na mga congressman. Okay? So hopefully yun nga, magtuloy-tuloy. At yun na lang, yun talagang kailangan tingnan natin. Kung gaano ka-authentic itong si Congressman Leandro in becoming a good public servant. And sa ngayon, syempre, I support yung kanyang ginagawang kumbaga style yung kanyang pinapakita ngayon na ibunyag yung mga revelasyon ng kanyang district engineer. 'Di ba? Sana magsimula yan at ganyan din yung mangyari sa iba't ibang mga distrito. Ang tanong, ilang district engineer lang kaya yung matino? Yun yung tanong diyan. So sa akin yun lang naman ang masasabi ko kay Congressman Leandro. Pag nag-i-interview siya, yung Tagalog niya hindi ganoon ka diretso. Medyo pansin mo medyo mabagal, iniisip siguro niya yung sasabihin niya. Sabihin niya yung Tagalog niya. Pero I think kung English, baka mas dire-diretso magsalita ito. Mukha naman siyang matalinong bata at mukhang
maraming alam at he knows what he is doing. So hopefully yon, sana ipakita niya yung kanyang authentic self. Sana he follows the example of Mayor Vico. And sana wag siyang kainin ng sistema. Kasi ganun kadalasan yung nangyayari. At hindi magamit yung politika para sa unfair advantage, para sa paglaki ng kanilang mga kumpanya o yung kanilang mga investment o kung saan man sila nakaano ng pera. So yan, yun ang aking tingin dito kay Congressman Leandro. Pero like I said nga, ang daming congressman, siya yung unang nagbigay ng pangalan, siya yung unang kinumpirma na ganun nga yung kalakaran sa district engineer, at least doon sa distrito niya. So hopefully dumami pa at naglalabasan, di ba? Yan naman ang gusto ng Pangulo. Ngayon may mga lifestyle checks daw para sa mga engineers, para sa mga DPWH, para sa sa akin medyo nababagalan ako ng konti. Sana mas bilisan pa kasi medyo obvious na eh. Ngayon medyo napagtatakpan yung mga baka merong chat pag habang tumatagal nagkakaroon ng panahon para pagtakpan nila yung mga kalokohan na ginagawa nila, yung mga gumagawa ng mga hindi maayos, di ba? Pero maganda yung sinabi ni Kong Leandro. Sabi niya, kaya ako ini-inspekto, kaya ako dahil kung ano yung kulang dito. Kunyari yung flood control project, hindi mo sinunod yung nakasulat. Ipapaulit ko sa iyo. Gawin mo to ng buo ayon doon sa specification na binigay sa iyo yung proyekto, which means malulugi yung mga gumagawa ng flood control doon sa Batangas dahil kailangan nilang iulitin uli dahil ipapaulit sa kanila nitong si Congressman Leandro. So, ayun, keep up the good job. Maganda yun. So, we are rooting na sana nga ay maging kumaga makasama ka doon sa mga new breed ng politicians na tutol sa korupsyon. Yun ang ating hiling diyan. So hopefully hindi siya kainin ng sistema at he could become a good leader. Parang itong si Mayor Vico Soto sa Pasig. So thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye.